Hey Rexy. Yes Terry, what's up? What do dinosaurs use on the floor of their kitchen? What? Reptiles. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Hammond Collection Therizinosaurus. And as you can see, ganito klaseng packaging nga meron siya sa harap. And good thing na may window siya dyan para makita natin kaagad kung ano yung laman. And at the back, nandoon yung kanyang obligatory product shot na kung saan makikita mo din sa baba yung mga ibang figures na kasama niya on this line. On the side, Hammond Collection lang. And on the other side, another picture ng Therizinosaurus. And on top, yung magandang design ng box ng Hammond Collection. Sa baba, barcode and stuff. Pag natanggal natin siya sa kanyang packaging, makikita natin dito yung Therizinosaurus natin na nakatais pa yung mga parts niya dito. We're in two parts, yung kanyang tail and yung kanyang main body. So, yan, tie na natin yan. And pag natanggal na natin siya sa kanyang mga ties, makita natin dito yung tail niya na i-connect natin dito sa main body part natin. Again, once na na-snap na natin yan dyan, that's it. Wala nang tanggalan yan. So, let's snap. Yun, okay, tumunog agad. So check natin agad yung details ng Therizinosaurus natin dito na nakakabulol. Yan, yung kanyang face. Yan, ang ganda rin ng eyes niya. Yung eyes ba niya, ano rin, crystal eyes din. Although, parang masyadong maliit yung eyes niya, kaya parang hindi natin gaano mapansin yung crystal eyes niya. Masyadong maliit yung mata niya. Pero, ayan pa iba niyang details. Ang ganda nung mga fur texture dyan sa body niya. Ganun pa yung sa side. Okay, sa kabilang side, itsura niyan. Sa front, pinaka-itsura niya. Sa ilalim. Okay, this time yung paint niya umabot hanggang dulo ng tail. Okay, and then yung mga nails niya, painted na rin. Even yung kanyang claw. Yan. Ganda. Ganda rin. Ganda ng details niya. Now, para sa articulation, check muna natin yung pinaka-mouth niya. Hindi siya tulad ng ibang Hammond Collection natin na meron pang articulation yung upper part ng head niya. Dito is yung pinaka-jaw lang niya yung na-open natin. Which is pag ganyan. Check natin yung loob ng mouth niya. Okay naman. Okay din. Maganda rin yung pagkaka-paint sa loob. Hindi na rin articulated yung pinaka-hila niya dyan. Other than that, yung ibang articulation niya, dito na sa upper part ng neck niya, wherein pwede mong ma-up ng ganyan and look down na ganyan. And then, of course, naro-rotate yan. And then, kaya may mga swivel siya na ganyan dyan. After nyan, ang sunod na articulation niya is dito na sa lower part na nung neck niya. Wherein may down na ganyan and may up na ganyan. Okay, then of course, pwede rin sideways kasi pwede niya ma-rotate yung pinaka-head niya dyan. So, kung itataas mo yung pinaka-neck niya, yan, ganyan, pwede. Sunod na articulation niya is dito na sa kanyang arms. Kaya ba niyang mag-quid moment? Kaya niya rin mag-quid moment. So, pwede rin siyang kumanta ng I believe I can fly. Then, naro-rotate din yung pinaka-shoulder niya dyan. Elbow niya, yan naman ang pinaka-articulation niya. Ang ganda nung articulation niya dito sa elbow niya. Ang ganda nung pagkaka-bent dyan. And of course, naro-rotate din yan. Sunod na articulation niya, dito na sa may pinaka-kamay niya na wherein pwedeng mababa ng ganyan. Pwedeng mataas ng ganyan. Wala nang swivel, pero pwede mong ma-rotate ng ganyan. Itong mga claws niya dito, parang Wolverine. Shing! Pwede rin mo articulate yan. Pwede mong mababa ng ganyan. Ayan, no? Yan, pwede yung mag-ganyan. O, diba? Ay, ganyan. Pwede rin. Ganyan kataas yung mga claws niya. Ang ganda, no? Kasi bawat isa may articulation talaga. And pwede bang ma-rotate claws niya or nails niya mismo dito sa mga fingers niya. Galing! Sa body niya, wala na rin any waist or body articulation dyan. Next natin, dito na sa pinaka-legs. Hindi siya pwede ma-articulate 360. Hindi siya naiikot. Pero ang pinaka-main articulation niya is 1, 2, 3, 4. So, 4. 1, 2, 3, 4. 4 na ratchet yung pinaka-articulation niya dyan. May sideways din yung pinaka-legs niya dito. Yeah, which is good. And then, sunod na articulation nun is dito na sa kanyang knees na pwede ma-straight ng ganyan or ma-bend ng ganyan. And of course, pwedeng ma-rotate yan. After nyan, dito ulit sa pinakataas ng paa niya, may bend na ganyan. And pag in-straight, ganyan naman na ang itsura niyan.
Okay? And of course, pwede mong ma-rotate yan ng ganyan. After nun, dito na sa pinakapaa niya, may up siya na ganyan and may back naman siya na ganyan. Which is ang ganda. Ang ganda ng articulation niya na yun. Again, yan, pwede mong ma-rotate yung part na yan. Susunod nun, dito na sa pinaka-tail niya, dito sa pinaka-connector natin kanina, meron siyang up na ganyan and meron siyang down na ganyan and pwede siyang mag-sideways din. And with that, pwede rin siyang ma-rotate. Ang napansin ko lang sa tail niya na to, since isang buo na to, parang may hollow part banda dito yung tail niya. Hindi siya hard plastic eh. Parang medyo rubberish na yung pagdating sa part dito ng tail. Kaya medyo soft itong part na to. Although, pwede mong ma-articulate yung pinaka-tail niya ng ganyan. Ang maganda dyan is that parang nagkakaroon talaga ng effect na akala mo skin niya yun. Diba? Kasi walang seam line na makikita. So yung articulation niya is nandoon sa pinakaloob ng tail niya. Parang sa Brachiosaurus yung neck niya. Yung sa Hammond Collection, Brachiosaurus. Ganun din. Same concept lang din dito. So, pwede mong ma-bend yung pinaka-tail natin dito. Para siyang wired. I think itong part na to is wired. Pero dito, parang meron siyang part dito na nandoon yung pinaka-main ng articulation natin bago pumunta dun sa pinaka-wired na part. Pero ang ganda lang kasi, yun nga, pwede mong ma-articulate or ma-posing yung tail niya according sa gusto mong pose, which is good. Isa sa problem ko pala dito sa paint natin is hindi na nila pininturahan yung nails niya dyan. May tawag dyan eh. Pa-comment nga guys kung ano yung tawag sa specific nail na to dyan sa taas ng paa. Sayang, sana pininturahan na lang din nila yan. Now, para sa height ng Therizinosaurus natin dito, depende kasi yan again dun sa pinaka-posing nyo no figure ninyo. Kasi yung legs nila pwede mong i-posing ng naka-straight or naka-bend. Pero kinuha ko na lang doon sa posing na as much as possible na naka-straight body siya. So, yan ang pinaka-height niya na nasa around 13 inches. 13 inches yung pinaka-height niya. But again guys, depende yun sa posing ng legs ng pinaka-dinosaur ninyo. Pagdating sa length naman niya, straight na lang din natin yung tail niya. It's around, mga 19 inches naman siya. Mahaba din siya. Now, maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection, Dr. Evie Sattler. Maliit siya and ang ganda nung scaling nilang dalawa. We also have here our Hammond Collection Carnotaurus and our Triceratops and our Hammond Collection T-Rex. Yan, mas malaki pa rin si T-Rex sa kanila. And of course, for comparison sake lang, ito ang ating Hammond Collection din na Brachiosaurus. Ang laki niya. So yan ang ating height comparison. If you're planning to get this Therizinosaurus natin, ang price range niya is around 2,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Hammond Collection Therizinosaurus. What do you think of this dinosaur? Is it a no for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, this is a Hammond Collection kaya automatic yan sa ating collection. Kasi pagdating talaga sa mga Hammond Collection na toy line, iba talaga yung details na binibigay nila sa kanya. As you can see here, yung details niya, ang ganda ng mga fur texture na binigay sa kanya and even yung paint up, talagang hindi man striking yung color niya pero ang ganda even dito sa head niya, ang ganda ng mga touch of blue na yun, no? Diba? So even yung mga red na parang dry brush na ginamit sa kanya dyan, ang ganda. So sa details pa lang, sa itsura pa lang, aesthetically speaking, talagang ang lupit netong Therizinosaurus natin na ito. Pagdating ngayon sa articulation niya, well, of course, Hammond Collection, pagdating sa playability, hindi magpapatalo yan. Yung mga articulation niya talagang mag-i-enjoy ka. Parang kahit anong posing ang gawin mo, talagang ma-enjoy mo yung playability niya. Even nga itong mga fingers niya dyan, guys, so nilagyan din nila ng mga articulation. Kaya talagang sulit na sulit ka sa dinosaur na to. Kaya nga kung ikaw ay meron talagang mga dinosaur collection, definitely itong Hammond Collection na Therizinosaurus is maganda sa collection mo.